exponents. So, meron tayong number 1 that is 9 squared. So, pag sinimplify natin tong 9 squared guys, hindi siya magiging 9 times 2. So, basically, ito magiging 9 times 9. So, yung 9 times 9 magiging 81 yan. So, ito yung sagot natin sa number 1. So, number 2 naman, let's say meron tayong 15, then raised to negative 2. So, kung hindi mo alam yung mga gantong guys, na fundamentals, meron tayo kung paano ito sinusub sa YT natin, sa math fundamentals. So, meron tayong ganito guys. So, basically, kapag naka-negative exponent, ibababa lang natin yan. So, ibig sabihin kung nasa numerator siya, tapos naka-negative, bababa natin yung 15, pero magiging positive na yung exponent niya. So, ngayon, ano ba yung 15 squared? So, yung 15 squared, that is 225. So, magkakaroon tayo ng 1 over 225. Ito yung magiging sagot natin para dito. So, number 3 naman. So, let's say meron naman tayong 3 squared times 3 cube. So, sabi nga natin, katulad ng ginawa natin dito, kapag nakagantong form, magkakaroon ka ng 3 times 3 dito, times tatlong 3 naman sa kabila. So, big sabihin, ito guys, magiging 3 times 3 to. Then, yung kabila naman, yung 3 cube, magiging tatlong 3 yun. So, 3 times 3 times 3. So, ano ba yung 3 times 3 times 3 times 3 times 3? So, pwede gawin mo tong 9. Actually, pwede siya maging 9. Yung kabila naman, yung 3 times 3 times 3 magiging 27. So, yung 9 times 27, ano ba sagot? So, yung 9 times 7, that is 63. 3 tapos 6, 18 plus 6, that is 14. 24. Diba? So, magiging 243. Mathematical, hindi ko yun alam. So, how about guys, kapag ganito naman yung given? So, number 4. So, let's say we have 4 raised to 4. Then, divide mo siya by 4. So, kapag ganito naman yung given, kasi kung alam mo yung loss ng exponent, kapag parehas yung base, sinusubtract lang naman yung exponent. So, kumbaga, magkakaroon ka dito ng 4 raised to 4 minus 1. So, magiging 4 cube na lang siya. 4 cube, di ba ano yun? Pampalasa. So, ano yung 4 cube? So, yung 4 cube magiging 4 times 4 times 4, which is magiging 64. So, ganyan yung ginagawa. So, basically, kung ano yung fundamentals guys, meron tayo yan dito sa ating YT. So, meron naman tayong 2, then naka-squared, tapos naka-negative 2 naman. Naka-raise pa siya. So, kapag ganito naman yung given, ganito naman yung given. So, kapag naka-power rule naman siya, ito naman, minumultiply. So, big sabihin magkakaroon ka ng 2. Then, yung 2 times negative 2, magiging negative 4. So, dahil naka-negative exponent to guys, same siya dito sa gagawin mo. So, magkakaroon ka dito ng 1 over yung 2 mo, naka-raise to 4. So, ano ba yung 2 raised to 4? Yung 2 raised to 4, that is 2 times 2 times 2 times 2, or apat na 2. So, magiging 1 over 16. Gets natin yung dapat na. So, next tayo. So, number 6. So, sa number 6 naman, let's say meron tayong 5 minus 8. Tapos, naka-raise to 0. So, basically guys, ano magiging sagot? Thank you, Sir AJ. So, magkakaroon tayo ng 5 minus 3. So, magiging negative 3 yun. Raised to 0. And any number raised to 0, guys, that is 1. So, magiging 1 yung sagot natin dito. Number 7. Ito na yung number 7. Nag-ghost touch na naman. So, sa number 7, let's say meron tayong 11 cube divided by 11 raised to 4. So, kapag ganito naman yung given, same process sila guys. Basta divide. Tama yan. So, magkakaroon tayo ng 11 kasi same yung base. Or magkakaroon ka ng 3 minus 4. So, magkakaroon tayo ng 11 raised to negative 1.
So, negative exponent pa rin siya, same neto. So, magkakaroon tayo ng 11. 1 over 11. Or raised to 1, 11 pa rin yun. Ang naman ng pusa. Number 8. May dayon na naman yung pusa. So, number 8. Let's say meron tayong 6 raised to 5 times 6 raised to negative 7. So, kapag ganito naman yung given, guys, ganun pa rin, same yung basis, edi i-add mo naman to kasi times. Kapag divide, mina-minus natin. Kapag times, ina-add. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng 6 raised to 5 plus negative 7. Kasi negative yung exponent nito. So, which means, ano ba yung 5 minus plus negative 7? So, that is magiging 6 raised to negative 2. So, negative exponent pa rin siya, katulad nito. So, magiging 1 over 6 squared to, which is magiging 1 over 36. Next, meron ba? So, what if ito naman yung sagutan? Number 9. So, let's say meron tayong 8 raised to 0, then naka-squared. Ano magiging sagot? So, magiging 1, diba? So, kasi guys, yung 8 raised to 0, diba 1 yun? Or kung gusto mo, pwede mo rin ito i-multiply dito. So, pwede ito maging 8 raised to 0 pa rin. Kasi pag multiply mo to, 0 times 2, that is 0 pa rin. So, magiging 1 pa rin siya. Or kung gusto mo naman, 8 raised to 0 ka muna, magiging 1. Then, squared mo yung 1, magiging 1 pa rin. Pwede yung ganun. Then, meron tayong next number 10. Let's say we have 5 minus raised to negative 2 divided by 5 squared. So, ano maging sagot dito? So, pag ganito naman yung given, magkakaroon tayo ng 5 minus 2, dahil divide to, then same basis sila, magkakaroon ka ng minus 2 dyan. So, magkakaroon tayo ng 5 raised to negative 4. Diba? So, negative exponent siya, magkakaroon ka ng 1 over 5 raised to 4. And yung 5 raised to 4, guys, that is 625 ba? Hindi ko alam. 5 times 5 is 25. Times 25, magiging 625. So, magkakaroon tayo ng 1 over 625. Next, number 11. So, last na to guys, para dito. So, let's say mayroon tayong 3, then cube, divided by 3 raised to 4. Then, naka-raised to 5 pa rin siya. So, anong magiging? Sagot. So, same process guys. Pag same yung basis, then naka-divide, so subtract mo lang yung exponent. So, bali magkakaroon ka dito ng 3 raised to 3 minus 4, then naka-raised to 5. So, yung 3 minus 4, that is magiging 3 raised to negative 1, then raised to 5. So, pwede mo to i-multiply yung negative 1 tsaka 5. So, magiging 3 raised to negative 5 na siya. Or, negative exponent pa rin siya. So, bababa mo yun. Like, dapat ganito pala yung tsura na ito. So, magkakaroon ka ng 3 raised to 5 dito. So, yung 3 raised to 5, ilan ba yun? So, magiging 1 over 2, 4, 3. Grabe naman yung mga ginagawa ng mga to. So, ganun yung ginagawa yung exponent guys. Pero kung di mo alam yung concept na ganyan, meron tayo dito. Dahil post ko rin naman to.